Bakit ang dumi ng sahig na to? Nasaan ba si Jiang Tian? Nandito ako. Anong problema mo? Saan ka pumunta para magtamad? Pumunta ako para magtapon ng basura. May nakita akong matandang may problema. Ang pagtulong sa kanya ay naantala ako ng kaunti. Tingnan mo kung gaano kadumi dahil sa iyong pagkaantala. Ang aming kumpanya ay isang internasyonal na konglomerato. Ang aming mga kasosyo ay mga mataas na uri ng tao. Kung makita nila ang kumpanya na sobrang dumi at magulo, baka ayaw na nilang makipagtulungan. Kaya mo bang panagutan ang pagkawala? Pasensya na talaga. Lilinisin ko ito ngayon. Hindi ko talaga maintindihan bakit kumuha ang kumpanya ng tagalinis mula sa probinsya. Masipag at simple? Sa tingin ko, sila'y mga tamad at mandaraya. Kung may problema ka sa akin, ako lang ang puntiryahin. Bakit isali ang mga masisipag na taga-probinsya? Hoy, matapang ka pang sumagot? Masipag? Sila'y isang grupo ng walang kwentang parasito sa lipunan. Paano mo ako nagawang paluin? Ikaw, Tumigil. President Shen. Anong ginawa mo? Aba, ganito kasi. Itong si Jiang Tian, tamad at palihim, umalis sa pwesto ng walang pahintulot. Sinaway ko siya ng kaunti. Jiang Tian ang pangalan mo? Pamilyar ang pangalang iyan. Ang dumi ng sahig. Hindi ginawa ni Jiang Tian ang trabaho niya. Sinabi ko na sa supervisor. Hindi tayo dapat kumuha ng mga taga-probinsya. Ang kumpanya natin ay kumukuha ng empleyado batay sa kakayahan at karanasan. Kailan tayo naging mapanghusga sa pinagmulan? Mr. Shen. Mr. Wang, dumating ka agad. Binibini. Nagkita ulit tayo. Nagtatrabaho ka pala sa Shen's? Magkakilala kayo? Kanina lang papunta ako rito. Muntik na akong mabangga ng sasakyan. Tinulungan ako ng binibining ito. Ganoon ba? Secretary Fei, dalhin si Mr. Wang sa lounge. Pag-uusapan ko ang partnership mamaya. Hindi na kailangan. Pinagkakatiwalaan ko ang kumpanya ni Shen. Dahil may empleyadong gumagawa ng mabuti, hindi ako malulugi sa deal na ito. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Magaling. Secretary Fei, dalhin si Mr. Wang sa opisina ko. Mabuting bata. Mag-usap tayo mamaya. Hayaan mong magpasalamat ako ng maayos. Si Mr. Wang, dito po. Mr. Shen. Kaya pala na-late ako sa paglilinis. Magaling ka. Pasensya na, Jiang Tian. Mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Hindi tayo naghuhusga dahil sa prejudice dito, wag na ulit mangyari. Mawawala ang bonus mo ngayong buwan. Opo, Nakatulong ka sa pagkuha ng malaking deal, doble ang sweldo mo ngayong buwan. Salamat, Mr. Shen. Tian, tapos na trabaho? Maghilamos ka at maghanda para sa hapunan. Lolo, bakit ang saya mo ngayon? Nakita mo ba si Jinshi? Bumalik na siya. Bumalik na si Mr. Shen. Papunta na siya sa bahay. Magkikita kayo mamayang gabi. Kaya pala alam niya ang operasyon ng tatay ko. Nabanggit ang Diablo. Bubuksan ko ang pinto. 3 taon. Naalala pa kaya ni Mr. Shen ang itsura ko? Shen. Ginang, hindi ako si Gishen. Ako ang driver niya. Sabi ni Gishen, pumirma siya ng malaking deal ngayon at kailangan niyang aliwin ang mga kliyente. Kaya gabi na siya uuwi. Hiniling sa akin ni Shen na ibigay itong regalo kay Miss Jiang. Alam na alam ng pilyong yan. Alam niyang hindi siya makakasama sa hapunan mo. Kaya nagpadala siya ng regalo para bumawi. Ang trabaho ni Shen ang mauuna. Ang apo ko ay nakapag-asawa ng mabuting asawa. Kalimutan mo na siya. Kain na tayo. Lolo, nakabalik na ako. Pilyo ka, halika. Tingnan ka ni Lolo. Mukhang mahirap ang nakaraang 3 taon. Pumayat ka. Bakit ka uminom ng marami, ha? Bumalik lang ako at pumirma ng malaking deal, na sobrahan sa saya, kaya uminom pa ng ilang baso. Puntahan mo ang asawa mo, huli kang nakauwi. Si Tian ay may trabaho bukas bilang tagapaglinis. Pumunta siya sa kwarto para magpahinga. Tagapaglinis. Oy, pinayuhan ko na siya ng maraming beses. Pero mas gusto ni Tian na kumita sa sarili niya at ayaw niyang tumigil sa pagiging tagapaglinis. Marunong mag-isa, mabuti ang maging marunong sa sarili. Siyempre, tama ang desisyon mong pakasalan ang asawang ito. Sige, hindi mo na nakita si Tian sa loob ng maraming taon. Baka hindi mo na nga maalala ang itsura niya ngayon. Maghilamos ka ng mabilis.
Huwag pa kahintayin ng matagal si Tian. Bumalik na si Jishen. Kumalma ka, kumalma. Kahit na 3 taon na kaming kasal, ito ang unang pagkakataon, hindi niya ako pipilitin, di ba? Nagising ba kita? Hindi. Huwag kabahan. Alam ko na naghiwalay tayo pagkatapos ng kasal sa loob ng 3 taon. Hindi pa tayo pamilyar para magsama sa iisang kwarto. Babalik ako kapag handa ka na. Oy, Ginoong Shen, ang gentleman mo naman. Tian, halika at kumain ka na ng almusal. Pumunta si Jinshi sa kumpanya kaninang umaga. Lolo, nakatulog ako ng sobra. Malapit na akong mahuli. Kailangan mo pa rin kumain ng kahit ano. Ang kalusugan ang nauuna. Salamat, Lolo. Aalis na ako. Kailangan mo ng work badge para pumasok at lumabas sa kumpanya ni Shen. Kung walang work badge, hindi makakapasok si Tian sa kumpanya. Kailangan kong ipadala ito sa kanya agad. Nakalimutan ko ang work badge ko. Pakiusap, tulungan mo ako. I-swipe mo na lang ang card mo para sa akin. Papasukin mo ako. Patakaran ng kumpanya. Kailangan mong may work badge para mag-swipe at pumasok, para maiwasan ang mga kahina-hinalang tao na pumasok ng palihim. Paano kung may mawala sa kumpanya? ETTs, Alam mo namang empleyado ako ng kumpanya. magandang umaga, Manager He. Nakalimutan mo ba ang work badge mo? Buksan ko ang pinto para sa iyo. Hoy! Anong ginagawa mo? Walang work badge, walang pasok. Si Manager He ay hindi nagdala ng badge niya. Bakit siya nakapasok? Ano ang katayuan ko? At ano ang katayuan mo? Presidente Shen, kakakuha lang ng balita. Pumunta ang matanda sa kumpanya. Anong ginagawa ni Lolo sa kumpanya? Sabi nila nakalimutan daw ni Madam ang work badge niya. Pumunta siya para ihatid ang badge sa manugang niya. Anong sabi mo? Sundin ang mga patakaran ng kumpanya. Huwag basta-basta papasukin ang mga hindi kilala sa kumpanya. Huwag kang mag-alala, tagapamahalahi. Tigilan mo na ang pagtitig. Si tagapamahalahi at si Pangulo Shen ay magkasamang lumaki. Ang kanyang katayuan ay walang kinalaman, tulad ng isang probinsyano na katulad mo. Pinagpapabagal mo ako sa paglilinis ng opisina ni President Shen. Hindi ka ba natatakot na managot? Nakalimutan mo ang iyong badge at hindi ka makapasok. Huwag mo akong sisihin. Ikaw. Galit ka lang dahil pinagmulta ka kahapon, kaya sinasadya mo akong guluhin ngayon. Ano kung ganon? Isa kang probinsya ng tagalinis. Hindi ka makakapasok sa pintong ito ngayon. Tian, dinala ni Lolo ang iyong work badge. Salamat, Lolo. Muntik na akong hindi makapasok. Hindi ba dinala ni Lolo iyon sa iyo? Dali, pumasok ka na. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Itong matandang ito. Ano kung dinalhan kanya ng badge? Basta, narito ako. Hindi ka makakapasok ngayon. Ikaw sobra ka na. Ikaw na maliit, paano mo nagawa na bulihin ang asawa ng apo ko? Matandang pulubi? Napakapangit ng damit mo? Ang apo mo malamang wala ring kwenta? Jiang Tian, mukhang ang asawang pinakasalan mo ay isa ring walang kwentang hampas lupa, isang hamak na probinsyano. Magaling. Ikaw sige, may tao. Sige. Gusto mo ako, di ba? Kung tuturuan mo ang 2 probinsyanong ito ng leksyon, magiging nobya kita. Tian. Matandang gago. Umalis ka kung ayaw mong mamatay. Pakawalan mo siya. Tian, kumusta ka? Okay ka ba? Ayos lang ako. Lolo, Pasensya na. Nalate ako. ikaw si Mr. Shen. Siya ang dapat kong pakasalan 3 taon na ang nakalipas. Kaya ang amo ko pala ay asawa ko. Hindi ba kayo nagkita kagabi? Paano hindi nyo nakilala ang isa't isa? May nangyari kagabi. Hindi ko alam na nagtatrabaho ka sa kumpanya ko. Presidente Shen, Kumusta, Presidente Shen? ikaw ang chairman? Pumunta ka sa kumpanya. Bakit hindi mo inihayag ang iyong pagkakakilanlan kanina? Tingnan mo, nagdulot ito ng hindi pagkakaunawaan. Hindi ba tinatawag mo akong masungit na matanda at sinasabi na ang apo ko at ako ay mga hamak na taga-bukid? Kung wala ang apo ko rito, maniniwala ka ba sa akin? Pasensya na, chairman. Mali ako. Kakasimula ko lang noong hindi pa matagal. Talagang hindi ko alam kung sino ka.
President Shen, mali kami. Anong nangyayari dito? Nagtatampo siya dahil sa multa kahapon, kaya sinadya niyang gipitin si Lolo at ako. Binubuli ang lolo ko. At ginugulo ang asawa ko. Ang kapal ng mukha mo. Ang asawa mo? Tama. Si Jiang Tian ang asawa ko. Pasensya na, madam. Hindi ko nakita ang iyong kahusayan. Ako. Pwede mo akong guluhin kahit paano. Pero hindi mo dapat sinaktan si Lolo. Ang kumpanyang ito ay hindi nangangailangan ng mga empleyadong tulad niya. Alisin siya. President Shen, alam naming mali kami. Chairman, pakiusap, maawa ka sa akin. Salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat, asawa. Dapat kayong dalawa ay magpalipas ng oras at magbonding. Babalik na ako ngayon. Ingat, Lolo. Hindi ko alam na nagtatrabaho ka rito. At ngayon ko lang nalaman na ang asawa ko ay ang amo ko. Ang paglilinis ay siguradong nakakapagod. Hayaan mo akong ilipat ka sa mas madaling trabaho. Hindi. Gusto kong ma-promote sa sarili kong kakayahan. Sige. Kahit ano gusto mo. Itago natin ang kasal natin. Ayoko na ang kasal natin ay makaapekto sa trabaho ko. Huwag mong sabihin kahit kanino. Sige. Kahit ano sabihin mo. Pupunta na ako sa pulong. Ma'am. Ipagbigay alam sa lahat. Pulong sa loob ng 5 minuto. Opo. Jin Shi, ang iyong kurbata ay baluktot. Oh, salamat. Walang anuman. Alam mo ba si tagapamahala, at si Presidente Shen? Ano ang relasyon nila? Hindi mo alam iyon? Si tagapamahala He at si Presidente Shen ay lumaki na magkasama. Kahit na ang pamilya Shen at He ay hindi magkasundo at hindi sila nag-uusap. Pero si tagapamahala He ay palaging may gusto kay Presidente Shen. Pumunta pa siya sa Shen Corp para lang sa kanya. At si President Shen? Minsang sinabi ni President Shen sa publiko. May gusto siya sa isang tao sa loob ng 3 taon. Yun ba si He Chuyue? Di mo ba nakita? Ang lapit nila kanina. Halatang gusto nila ang isa't isa. Walang awa si tagapamahala He sa mga babaeng gusto si Ginoong Shen. Wala siyang awa. Mula ngayon, tigilan mo na ang paggusto kay Mr. Shen. Sige, aalis na ako para ihatid ang mga dokumento. May mahal si Shan Jinshi. Bakit niya ako pinakasalan? Dahil lang hindi sila nagkaayos sa kasal. At hindi niya matakasan ang pangungulit ng kanyang lolo, kaya siya nalang nakontento sa akin. Buwisit. Mr. Shen, kailangan ba naming ipahayag ang kasal mo? Hindi. Itatago natin itong lihim. Maging maingat ka mula ngayon. Huwag kang mag-alala, pangako. Hindi ko hahayaan ang sinuman sa kumpanya na malaman ang tungkol sa kasal mo. Sino ang nagpakasal kanina? Mr. Shen, wala akong kinalaman diyan. Nagpakasal ka. Sino ang pinakasalan mo? Sino ang babae? Wala kang pakialam. Alam mo na pumunta ako rito para sa iyo. Sinabi ko na sa iyo dati, tingin ko lang sa iyo ay kapatid. Paano mo nagawa ito sa akin? Mahal na mahal kita. Kung gusto mong manatili sa Shen Corporation, huwag mo nang sabihin ang mga ganyan. Uy, ina. Pupunta ka sa kumpanya? Susunduin kita. Hindi na. Sinabi ng lolo mo na nagpakasal ka. Ang asawa mo ay nagtatrabaho sa kumpanya mo. Nandito ako sa Jiang City. Ituloy mo lang ang trabaho mo. Magkita tayo sa kumpanya. Pagbati, ginang. Pupunta ako upang makita ang aking manugang na babae. Bakit ang dami mong inayos na tao? Madam, mataas po ang inyong katayuan. Mahalaga ang kaligtasan. Sinadya ko pong magbihis ng ganito ngayon. Para lang madaling lapitan, upang hindi matakot ang aking manugang. Maglalakad na lang ako. Sunduin mo na lang ako sa Shens mamaya. Opo, madam. Paalam na po, madam. Tagapamahala He, sino bang uminis sa'yo? Sabihin mo lang sa akin. Ano ang ginagawa ng lahat? Kakakuha lang namin ng balita na ang ninang ni Madam Shen, ang asawa ng City Lord, ay darating sa kumpanya. Ang lahat ay abala sa paghahanda para salubungin siya. Kung mapapansin ako ng asawa ng City Lord, siguradong itutugma niya ako kay Jinshi.
Napakahusay ni Jinshi. Pinapatakbo ng maayos ang napakalaking kumpanya. Pasensya na, Binibini. Ayos ka lang ba? Matandang bruha. Sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo? Ako. Malinaw na isang tiyahin sa baryo. Ito ang international na korporasyon na Shens. Para ba ito sa mga tulad mo? Lumabas ka ngayon din. Anong ginagawa mo? Jiang Tian. Itong matandang bruha. Jiang Tian? Hindi ba iyon ang pangalan ng manugang kong babae? Tiyahin, ayos ka lang ba? Napakabuti. Mabait na bata siya. Jiang Tian, kayo talagang mga taga-probinsya. Mahilig makialam. Ang matandang ito ay nakaharang. Bakit hindi mo pa siya pinaalis? Nasugatan ang tiyahin na ito. Hayaan mo siyang magpahinga dito saglit. Malapit na akong matapos sa trabaho. At ihahatid ko siya sa ospital. Ang aming kumpanya ay puno ng mga business elite, mga celebrity at makapangyarihang tao. Ang pagkakaroon ng mabahong mababang uri dito, makakalat siya ng mikrobyo. Paano kung makagambala ito sa trabaho? Ikaw, isang tagalinis mula sa probinsya. Kaya mo bang panagutan? Hindi makakaabala si tiyahin sa lahat, bukod sa sinasabi mong kayo ay nasa upper class, pero minamaliit ninyo ang isang matanda. Hindi ba iyon katawa-tawa? Kaya naman kayo mga probinsyano. Sa aming malaking lungsod, ang mataas na uri lamang ang nararapat igalang. At kayo ay nakatakdang maging basura sa ilalim ng aming mga paa. Tulad ngayon na pinaalis kayo ni tagapamahalaho? Walang mangungusap. Pagtatanggol sa isang matandang babae laban sa amo, hindi sumusunod sa patakaran ng kumpanya. Sinasabi ko sa inyo ngayon, sibak na kayo. Ang Shen Group ay palaging nagsusulong ng diwa ni Lei Feng. Kailan nagbago ang patakaran? Ang isang empleyado na tumutulong sa matanda ay mali at sibak? Ikaw, matandang probinsyana. Sino ka ba para magsalita dito? Ano pang hinihintay mo? Sibak ka. Umalis ka na sa kumpanya ngayon. Sa presensya ko ngayon, hindi masisibak si Jiang Tian. Sa halip, kayo ang masisibak. Ano ang sinabi mo? Sisibakin ako. Matanda, si tagapamahala ho ay mahal na anak ng pamilya ho. Kababata at nobyo ni CEO Shen, ang kanilang ugnayan ay mas matibay pa sa ginto. Sino ka ba? Nagsasalita ng ganyan? Tama na. Ang ginang ng lungsod ay marangal. Malapit na siyang dumating sa kumpanya. Hindi natin pwedeng hayaan na isang mabahong matandang babae at isang tagalinis mula sa probinsya masira ang kanyang paningin. Mga gwardya, palayasin sila. Ano ang ginagawa ninyo? Kung may problema kayo, sa akin na lang. Huwag kang matakot, anak. Ang sino mang mga hasgalawin ako ngayon ay makakakita kung paano si Shen Jinshi ang buhong na iyon haharap sa kanila. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw, mabahong matandang bruha, paano mo nagawang sakta ng ating CEO Shen? Naghahanap ka ba ng palo? Sino ka ba? Mga haskang saktan ako? Ang yabang. Mukhang kailangan ka naming turuan ng leksyon. Akala mo ba ito ang iyong tahanan? Ichuyue, huwag kang masyadong magmalabis. Hanapin natin si CEO Shen at hayaan siyang humusga. Ikaw, isang tagalinis mula sa probinsya. Manggahas kang hamanin ako. Gusto mo akong isumbong. Hindi ka karapat-dapat. Dahil ayaw mo sa mabuting paraan. At patuloy kang manggahas na saktan ako. Turuan muna kita ng leksyon. Nandito si Ji Shen. Jinshi. Ninang, Ninang. Ikaw. Ikaw ang ginang ng Nancheng. Nabulag ako kanina. Pasensya na, ginang ng lungsod. Hindi ko matanggap ang ganyang malaking bagay. Dapat kang humingi ng tawad sa dalagang ito. Tama? Pasensiya na. Napakaatungal. Mukhang ang mga taong tulad mo na iginagalang lang ang damit, hindi ang tao, ay mababaw lang. Ninang, siguradong aayusin ko ito para sa iyo. Kanina, tinulungan ako ni Jiang Tian. Pero ang ganyang mabuting tao, tatanggalin pa. Ang bagay na ito, kailangan mong ipaglaban siya. Jinshi, lumaki tayong magkasama. Alam mo kung anong uri ako ng tao. Kung hindi dahil kay Jiang Tian na paulit-ulit na sumasalungat sa akin, ang kanyang manager, hindi ko siya tatanggalin. Ganoon ba? Tinatawag nila akong probinsyana, minamaliit ako. Ang ganitong bagay, walang taong may prinsipyo ang makakatiis. Kanina, dumating ang ginang ng lungsod. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan.
pero sumuway ka sa iyong manager. Iyon ay katotohanan. Sinabi mo ring si Manager Ho ay walang utak. Tinawag mo siyang mayabang. Iyon ay personal na pag-atake. Hindi ba? Kahit na siya ay binibini ng pamilya He, naghihiwalay ng tao ayon sa antas, iyon ay hindi rin tama. Nagkamali ako doon. Nagalit din ako kay Jiang Tian. Kaya nagsalita ako ng hindi nag-iisip. Jin Shi. Kahit na. Mali para kay Kiang Tian na sumuway sa kanyang manager. Hindi man lang niya ako nirerespeto, ang kanyang manager. Ano pa kaya ang gagawin niya? Kailangan siyang tanggalin. Dahil nandito na ang lahat, gusto kong ipahayag mula ngayon, kahit ano pa ang gawin ni Jiang Tian, walang sinuman sa kumpanyang ito ang basta-basta makakapagtanggal sa kanya. Siya ay isang tagalinis lamang mula sa probinsya. Bakit mo siya pinoprotektahan ng husto? Dahil siya ay aking. Ginoong Shen. Mali po ang pagsagot ko sa inyo, pero ayaw kong tumanggap ng ganyang karangalan dahil lang tinulungan ko ang asawa ng City Lord. Kung magkamali ako sa hinaharap, ako ang mananagot. Siye. Ang buti mong bata. Ikaw at si Jin Shi ay magkaibigan mula pa noong bata. Pwede ko nang palampasin. Pero huwag ka nang lumapit sa akin. Tara, mag-usap tayo. Sabihin mo sa HR na kumuha ng bagong tao. Tagapamahala He. Mali ako. Ayaw kong umalis. Ginoong Shen, ang singsing na in-order mo para sa isang tao ay handa na. Ano sa tingin mo? Okay lang. Ang singsing na pinagawa ni Ginoong Shen ay tiyak na napakamahal. Para kanino ito? Siyempre, si Ginoong Shen ay walang babae sa paligid niya. Iyan ay para kay tagapamahala He. Pero kanina, sa dami ng tao at sa nangyari sa asawa ng City Lord, hindi niya lang ito binigay sa kanya agad. Alam kong si Jin Shi ay may pagtingin sa akin. Jin Shi, nakapag-asawa ka ng mabuting asawa, siguraduhin mong pahalagahan siya. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Mabuti naman. Kayo dalawa, ayusin niyo ang relasyon niyo. Uuwi na ako ngayon. Anong ginagawa mo? Iniiwasan mo ako. Hindi. Oy. Ang singsing. Singsing pangkasal. Gusto mo ba? Sabi ng patakaran, bawal mag-alahas sa trabaho. Ilagay mo sa loob ng kwelyo mo na parang ganito, walang makakakita. Jin Shi. Ano ang ginagawa mo? Huwag kang magkamali, tagapamahala He. Nasprain lang ang leeg ko at tinutulungan ako ni Mr. Shen na isuot ang badge ko. Pupunta na ako sa trabaho. Oy, hindi ba ito ang dati kong kaklase na si Jiang Tian? Hang Sun. Oh, hindi ba laging nasa probinsya ka? Bakit nasa malaking lungsod ka? At ngayon janitor ka? Pakialam mo ba? Mga dating kaklase naman tayo, nagkita muli pagkatapos ng matagal na panahon. At tatanggihan mo ako? Kilala mo ba ang babae ng lungsod sa Timog? Nagtatrabaho ako bilang tsuper ng babae ng lungsod sa Timog ngayon. Nakaangat na ako sa antas. Ako ay isang tao na hindi mo maaaring maabot sa buong buhay mo. Nakakainip. Huang Zon. Oh, Hindi ba ito si Miss He? May galit ka ba kay Jiang Tian? Pasensya na nakita mo yon, Miss He. si Jiang Tian ay talagang walang kwenta. Ginamit niya ang kanyang mukha para manligaw kay Jin Shi. Kung matuturuan mo siya ng leksyon, iyo ang card na ito. Huwag kang mag-alala, Miss He. Hindi ko naman siya nagustuhan. Jiang Tian, noong nasa paaralan pa, mayroon kang mahusay na talento sa musika, sumali ka sa sikat na internasyonal na kompetisyon ng klasikal na musika, at napakahanga mo. Tapos ka na ba? Ang yabang, hoy, noon, naakit mo ang isang hurado sa kompetisyon, na-disqualify ka, at naiwan sa probinsya na halos naghihirap. Akala ko mabubuhay ka, at mamamatay sa probinsya. Hindi inaasahan na pupunta ka sa Jiangcheng, at kusang loob na naging janitor. Pigilan mo ang walang kwentang satsat? Kung hindi, bakit ka na-disqualify at nahuli ng hurado? Ngayon pumunta ka sa ShenCorp bilang janitor, hindi ba bumabalik ka lang sa dati mong gawi? Sinusubukang akitin si Mr. Shen at umakyat sa social ladder? Totoo ba? Diyos ko. Huang Shun, pigilan mo ang walang kwentang satsat. Noong na-disqualify ako, huwag mong isipin na hindi ko alam, ikaw, para makuha ang slot sa kompetisyon, ang sumuhol sa hurado at nag-frame sa akin. May ebidensya ka ba? Kung may ebidensya ka, idemanda mo ako. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan.
Ngayon janitor ka, hindi ba sinusubukan mo lang akitin si Mr. Shen para pakasalan ng yaman? May asawa na ako. May asawa? Kilala ka na sa masamang reputasyon? Sinong lalaki ang magpapakasal sa'yo? Pero hindi naman masama ang itsura mo. Kahit may lalaking nagpakasal sa'yo, malamang wala siyang kwenta, hindi karapat-dapat sa spotlight. Ang singsing na ito, bakit parang pamilyar ito? Jiang Tian, Iyo ba ito? Ibinigay ito sa akin ng asawa ko. pero ito ay kay Mr. Shen na custom-made na wedding ring para sa isang tao. Paano ito napunta sa'yo? Sigurado ka bang tama ang nakita mo? Ang singsing na ito ay gawa-gawa para kay Ginoong Shen ng isang sikat na taga-disenyo. Ang linaw ng brilyante ay walang katulad sa buong bansa. Halaga ng 100 milyon. Hindi ako maaaring magkamali. Jiang Tian, nag-asawa ka rin ng probinsyano, di ba? Sabihin mo sa akin, paano naman ang asawa mong bangkarote kayanin ng isang singsing na gawa-gawa na nagkakahalaga ng 100 milyon? Ano? Si Ginoong Shen ba, ang asawa mo? Alam ng lahat, si Ginoong Shen ay walang asawa. Bukod dyan, si Ginoong Shen ang pinakamayamang tao sa River City. Kaya niyang makuha ang sinumang babae na gusto niya. Bakit naman siya magkakagusto? Sa isang tagalinis na taga-probinsya. Anong masama sa pagiging taga-probinsya? Anong masama sa pagiging tagalinis? Tama na. Tandaan mo noong niligawan mo ang hurado sa kompetisyon ng klasikal na musika at nadiskwalipika. Sikat ka sa masama. Isang taong malandi tulad mo, ang isang tulad ni Ginoong Shen, hindi ka man lang titingnan. Nagnakaw siya ng singsing na ito. Sabi nila, ang mga taga-probinsya ay may malagkit na kamay, laging may masamang balak. Mukhang totoo nga. Hindi ko ito ninakaw. Maniniwala ka sa gusto mo. Tatakas ka ba? Magnanakaw? Natapakan mo ang isang tao. Walang hiya, makitid ang isip, ninakaw mo ang hindi sa iyo, ibigay mo na ngayon. Umalis ka sa harapan ko. Naku, sinira mo ang singsing. Lahat, hulihin ninyo siya at dalhin siya kay Ginoong Shen. Ano ang ginagawa ninyo? Ginoong Shen, ninakaw ni Jiang Tian ang singsing mo. Nahuli namin siya sa akto. Sinong nagsabing ninakaw niya ito? Ang singsing na ito, ibinigay ko sa kanya. Ano? Presidente Shen, may asawa ka na? Oo, may asawa nga ako. Kung gayon, ang asawa ng CEO, sino siya? May tanong ba? Ang singsing na ito ay nasa daliri ni Jiang Tian. Ang singsing ay talagang ibinigay ni Presidente Shen, pero ito ay pasasalamat niya sa pagtulong ko kay Lolo. Kung gayon, bakit mo sinabing galing sa asawa mo? Ang batang babaeng humahanga sa akin palihim akong tinatawag na asawa. Hindi mo ba alam? May gusto siya sa akin. Jiang Tian, naiintindihan kita. Hindi mo mapigilan ang paghanga mo. Pinapangarap mong mapangasawa ako. Pero may asawa na ako. Mag-ingat ka sa pagtawag sa akin mula ngayon. Opo, Presidente Shen. Alam kong mali ako. Ganoon pala iyon. Ang singsing na ito ay natapakan ni Huang Shun at nasira. Ang tapang mo. Presidente Shen, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Bibigyan kita ng 2 opsyon. Magbayad ka ng buong halaga. O sumuko ka sa pulis. Hindi. Pakiusap. Presidente Shen, wala akong ganoong kalaking pera. At ako ang chuper ni Madam Nancheng. Hindi ako pwedeng pumasok sa bilangguan. Kailangan ko bang may maghatid sa iyo doon? Presidente Shen, si Jiang Tian ay nanligaw sa isang hurado sa International Classical Music Competition. May depekto ang kanyang pagkatao. Ngayon, sinasadya niyang makuha ang atensyon mo, sinusubukan kang akitin at magpakasal sa mayamang pamilya. Ang ganoong tao, bakit hindi mo siya sisantihin? Kung anong uri siya ng tao, ako ang higit na nakakaalam. Presidente Shen, huwag mong hayaan siyang dayain ka ng kanyang mga pagpapanggap. Hindi ako naniniwala sa asawa ko. Maniniwala ba ako sa kalokohan mo? Asawa? Hindi ba dapat lihim ang kasal natin? Bakit mo inihayag? May nang-aapi sa iyo sa harap ko mismo. Kung patuloy kong itatago, lalaki pa ba ako? Malinaw na may iba siyang nasa puso, pero patuloy siyang nanliligaw sa akin. Gago. Jiang Tian, kaya ang asawang pinakasalan mo ay si Presidente Shen. Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Wala akong sasabihin sa iyo. Jiang Tian, hindi, Madam Presidente, mali ako. Noong classical music competition, mali mong inakusahan akong niligawan ang organizer, naging dahilan para umalis ako, sinira ang reputasyon ko.
Ngayon, inuulit mo ang parehong panlilinlang. Hindi ko tinatanggap ang iyong paghingi ng tawad. Presidente Shen, Ayaw ko na siyang makita. Lumabas ka. Huwag mong isipin na makakalag ka sa kompensasyon. At tungkol sa lihim kong kasal sa asawa ko, kung isasabi mo, makikita mo ang mga kahihinatnan. What? Marami kang pinagdaanan dahil sa akin. Sa totoo lang, kung ang relasyon natin ay nalaman ng madla, hindi mangyayari ang insidente ngayon. Kung ito'y nalaman ng madla, dahil sa init ng ulo ng iyong kasintahan na si Hichuyu, pagpupunit-punitin niya ako. Ang lihim na kasal ay umiiwas sa maraming problema. Ayos na ito. Sige, babalik na ako sa trabaho. Si, Presidente Shen, naaalala mo pa ba ang babaeng sumagip sa iyo sa aksidente sa sasakyan 3 taon na ang nakakaraan? may balita na? Si Jiang Tian. Tama, kinumpirma rin ito ng doktor. Ang sumagip sa iyo ay si Jiang Tian. Sandali lang. Nasa ospital tayo. Noong araw, para harapin ang pangungulit ni Lolo tungkol sa kasal at ang mga babaeng laging nanggugulo sa akin, lagi kong sinasabi sa mga tao na itong babaeng ito ay aking kasintahan. Nawala ng iba akong pakakasalan. Sino ang mag-aakala na siya pala ang pinakasalan ko? Sa tingin ko ito ay itinakda ng langit. Ikaw at ang iyong asawa ay tunay na perpektong magkatugma. Tigilan mo ako sa pambobola. Maghanda ka agad ng regalo. Gusto kong ibigay ito kay Jiang Tian. Walang kwenta si Wang Zon. Iniisip ko kung isinumbong niya ako. Manager Ho, huwag kang magalit. Ikaw ang asawa ni Presidente Shen. Hindi maglalakas loob si Huang Shun na magsalita. Paano mo nalaman na kasal si Jinshi? Si Presidente Shen mismo ang nagsabi. Manager Ho, hindi, Mrs. Shen. Ikaw at si Presidente Shen ay naging opisyal na. Bakit hindi magpahayag sa publiko? Mukhang walang nakakaalam kung sino ang asawa ni Jinshi. Kung tutuusin, ako ay manager ng kumpanya. Kung mabubunyag ang aking pagkatao, malalaman ng lahat ng empleyado at makakasagabal lamang ito sa aking trabaho. Mula ngayon, tawagin mo na lang akong Manager Ho. Tatawagin kitang manager sa trabaho, ngunit sa pribado, mas gusto ko na tawagin kang Mrs. Shen. Bahala ka. Si Jinshi ay napakalamig sa akin kamakailan. Paano ko siya mapapansin sa akin? Presidente Shen ay abala kamakailan sa pagkuha ng lupa sa Duo High Bay. Kung makuha mo ito, tiyak na mapapahanga si Presidente Shen sa iyo. Tama. Basta makuha ko ang lupain ito, makikita ako ni Jinshi sa bagong pananaw. Ano ang binibigay mo sa akin? Tingnan mo para sa sarili mo. Gusto mo ba? Bakit mo ibinigay ito sa akin? Malapit na ang birthday mo, di ba? Nag-research ako. Noon, sumali ka sa isang sikat na internasyonal na kompetisyon ng klasikal na musika. Kahanga-hanga iyan. Kaya naisip ko na gusto mo ang regalong ito. Naniniwala ka ba talaga sa akin? Noon, sa kompetisyon ng klasikal na musika, sabi nila na nilandi ko ang mga organizer at na-disqualify ako. Inosente ako. Siyempre, ikaw ang asawa ko. Naniniwala akong inosente ka. Maninira ng tahanan! Maninira ng tahanan! Na-disqualify! Na-disqualify! Kung noon ay may isang tao, tulad niya na naniwala sa akin, hindi ako masisira at kailangan kong magtago sa probinsya. Gusto mo bang subukan? Salamat, ako. Ikaw at ako ay mag-asawa. Mula ngayon, huwag mong sabihin ang salitang salamat. Presidente Shen, matagal mo nang pinaplano ito at malapit na naming makuha ang lupa ng Duo High Bay. Pero si Hichu Yue ay nagkusa na kumuha ng classical orchestra para makipagpaligsahan sa western music ng kalaban namin sa isang showdown. Pumayag sila na ang matatalo ay ibibigay ang lupa ng Duo High Bay ng libre. Ikaw, nagmalabis ka na. Ang inyong Janchang First Classical Orchestra ay magaling, aminin ko. Pero hindi sapat ang classical music. Hindi ito katapat ng western music. Tanting, taksil ka, nakikipagsabuatan sa mga dayuhan. Sumama ka pa sa mga dayuhan upang agawin ang lupain ng ating bansa. Sa negosyo, ang malalakas ang palaging nagdidikta.
bago ang paligsahan. Napagkasundoan na namin ni Hee Chuyo na ngayon, klasikal na musika laban sa kanluraning musika. Ang sino mang manalo ay makakakuha ng lupa. Si Hee Chuyo ay isang tagapamahala lamang sa aming kumpanya. Hindi pumayag si President Shen. Ang sinasabi niya ay hindi binibilang. Kami at si Hee Chuyo ay pumirma na sa kontrata at tinatakan ito ng selyo ng kumpanya. Kahit dumating si Shen Jinshi, kailangan niyang tanggapin ito. Ikaw. Ako ang nagpasimula ng paligsahang ito, kaya may tiwala ako na mananalo ako. Hindi mo makukuha ang lupa. Ngunit ang banda na dinala mo ay natalo na. Ang aming tagapamahala He ay isang anak ng pamilyang He. Klasikal na musika at kanluraning musika. Nagtapos siya mula sa mga nangungunang konserbatoryo ng musika sa pareho. Sa paligsahang ito, si tagapamahala He ang pangunahing kaganapan. Tagapamahala Hee, tapos na ang paligsahang ito. Natalo ka na. Kung gusto mong makipagpaligsahan, sa susunod, pumirma kami sa papel matagal na. Napagkasundoan namin ng maaga. Ang sino mang manalo ay makakakuha ng lupa sa Duo Highway. Ang panig mo ay natalo dahil wala silang kwenta. Kaya kailangan mong tanggapin ang pagkatalo ng may dangal. Umamin ka ng pagkatalo. President Tang, ilang araw na ang nakalipas. Ang galing ng autoridad na ipinapakita mo. Jinshi, anong ginagawa mo dito? Nagdulot ka ng malaking gulo. At gusto mo itong itago sa akin? Para sa lupa sa Duo Highway, nagsumikap ka ng husto. Si Tanting ang pinakamalaking katunggalin natin. Gusto ko lang tumulong sa iyo. Ji-Shen, pumirma na kami ng kontrata kay Hee Chuyo. Nakalagay na ang selyo ng inyong kumpanya. Ngayon natalo ka na. Hindi ka uurong. Di ba? Dahil nakapirma na ang selyo, natural na tutuparin ng pamilya Shen ang aming salita. Si Ji-Shen ay mapagbigay. Kung gayon, ang lupa sa Duo Highway, ang aming Ji Allen, ay masayang tatanggapin. Sandali, nabasa ko na ang kontrata. Ayon sa mga tuntunin, ang laban na ito parehong panig hanggang sa hindi na makapagpadala ng koponan ang isang panig at umamin ng pagkatalo. Saka lamang mananalo ang kabilang panig, di ba? Tama, nandito pa ako sa koponan. Tagapamahala Hee, ang aming banda ay hindi magpapadali sa isang babae. Kung matatalo ka, magiging katatawanan ka. Ako, si Hee Chuyo, ay hindi kailanman hahayaan ang kanluraning musika na manaig sa klasikal na musika at mangibabaw. Ang kanluraning musika ay hindi karapat-dapat na banggitin kasabay ng klasikal na musika. Mukhang si Miss Hee ay lubos na kumpiyansa. Kung gayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng kanluraning musika. Jinshi, ang laban na ito, tiyak na mananalo ako. At tutulungan kitang makuha ang lupa. Ang kanluraning musika ay sikat sa buong mundo na may mahabang kasaysayan. Hindi mabilang na tao ang nag-aaral nito, samantalang ang inyong klasikal na musika kaunting tao lamang ang nakikinig. Hindi man lang nakakapasok sa entablado. Maglaro tayo ng isang pyesa, ng magkasama, at papaniwalain kang umamin ng pagkatalo ng kusa. Pananambang mula sa 10 direksyon. Binibining Hee, ang iyong klasikal na musika ay talagang walang katapat. Ang galing, si manager. He ay galing sa isang pamilya ng mga iskolar. Sinanay siya sa mga instrumentong pangmusika mula pagkabata at nanalo ng hindi mabilang na mga parangal. Ang pakikipag-usap sa isang dayuhan ay napakadali lang. Oo, ang talento sa musika ni Manager He ay kilala sa buong Jiangcheng. Ang kompetisyon na ito, siguradong mananalo si Manager He. Hindi. Chujue ay matatalo. Ikaw, isang tagalinis galing sa probinsya. Ano ang alam mo? Itinataguyod mo sila at sinisira mo kami. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo nasabi iyan? Si Hee Chuyue ay kasalukuyang matatag na nangunguna. Ang mga pundasyon ni Hee Chuyue ay magaling. May talento nga siya, pero masyado siyang naiinip. Masyadong pilit. Kung walang payapang isip, walang matatag na tugtog. Sa loob ng kalahating minuto, siguradong matatalo siya. Jiang, Tian, sa tingin ko, ikaw ay nagseselos sa talento ni Manager He. Kita mo? Ang kakayahan ni Manager He ay hindi bagay na kayang kwestiyonin ng isang tulad mo. Tigilan na ang pilit. Manager He, kapit lang. Malapit nang manalo si Manager He. Yun lang ba ang kaya mo? Ako naman. Ang pipa, isang klasikal na instrumento. Hindi masama, pero hindi pa rin kasing ganda ng mga instrumentong kanluranin. Ang violin. Mr. Shen,
Nasaktan din ni tagapamahalahi ang kanyang kamay. Ngayon, hindi na siya makakatanggap ng hamon, tama ba? Jinshi, kung hindi siya nagsalita ng walang kwenta, hindi sana ako na-distract at natalo. Kasalanan niya lahat. Bakit ako ang may kasalanan? Ikaw ang masyadong nagmamadali para sa mabilis na tagumpay. Ikaw. Sapat na. Gamutin muna natin ang sugat mo. Mr. Shen, wala ka nang matitira pang kalaban, tama ba? Kahit ilan pa ang dumating ngayon, wala sa kanila ang makakapantay sa musikang kanluranin. Ang klasikal na musika ay basura. Oh, Mr. Shen, dati kang walang tatalo sa mundo ng negosyo. Maraming tao ang naglagay sa iyo sa pedestal. Dahil dito, ang Shen's Corporation ay sumikat. At naging, Isang internasyonal na kilalang bigla ang yaman. swerteng lang. Kung swerte o kakayahan, talunan ka ng husto ngayon. Simula ngayon, ang buong mundo ay tatawa sa klasikal na musika. Hindi lang mawawala ang iyong internasyonal na prestihiyo, kahit sa loob ng bansa, dahil sa klasikal na musika na iyong sinira, sila ay hahamakin. Hindi mangyayari iyon. Bakit hindi? Kahit na si Mr. Shen ay kahanga-hanga, kung wala siyang suporta ng tao, walang nagtitiwala sa kanya, ang Shen's Corporation ay mababangkarote maaga o huli. Pasensya na. Tama na, Shen Jinshi. Natalo ka, kaya tanggapin mo. Teka. Hindi pa tapos ang paligsahan. Jiang Tian, ano bang ginagawa mo? Tagalinis na nagdudulot ng gulo. Ginoong Shen, walang patakaran na nagsasabing hindi pwedeng makipagkumpetensya ang tagalinis, di ba? Wala. Gusto mong makipagkumpetensya? Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Hindi ko pinipilit ang sarili ko. Simula noong internasyonal na klasikal na paligsahan sa musika, pagkatapos akong mabitag, hindi ako nakahawak ng instrumento sa loob ng maraming taon. Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Kahit ako ay natalo kay Jinshi. Siya ay isang tagalinis mula sa probinsya. Lalo ka lang niyang ipapahiya. Pinagkakatiwalaan ko siya. Ginoong Shen, laging kayong sumasalungat sa amin. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ginoong Tan, ito na ang huling laban. Isang round ang magpapasiya ng panalo. Kung matalo tayo, ang kompetisyon para sa lupang iyon, aatras ako. Sige, sumasang-ayon ako. Di. Dahil pumayag na si Ginoong Allen, simulan na natin. Dahil ito ay klasikal na musika laban sa kanluraning musika, hayaan nating maglaban ang dalawang grupo ng sabay. Lakas loob mo bang tanggapin ang hamon? Bakit hindi? May antas ang musika. Pagkatapos nito, ikaw ay maiiwan na lubos na kumbinsido sa iyong pagkatalo. Ngayon, ipakita natin sa kanila ang kagandahan ng klasikal na musika. Paano tayo makikipagkumpetensya? Pwede kang pumili ng kahit anong kanta na gusto mo. Matapang na pahayag yan. Sino ang nananalo ngayon? Pantay-pantay sila. Sobrang dikit. Hindi masabi kung sino mananalo. Si Jiang Tian ay hindi pa gumagalaw. Huwag mong sabihin na hindi siya marunong. Hindi talaga masabi. Kahanga-hanga si Jiang Tian. Si Jiang Tian ay ganito kagaling. Salamat sa inyong lahat. Mr. Shen, nanalo ako. Kahanga-hanga. Miss Jiang, minadali kita. Ang musika ay walang nasyonalidad. Walang tono ng instrumento ang mas mataas o mababa. Ang musikang kanluranin at klasikal. Bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging katangian at lakas. Wala sa kanila ang mas nakahihigit. Tama ka. Nagkamali ako. Nanalo tayo. Jiang Tian, ang galing mo.
Hindi lang sa akin ang kredito. Nanalo tayo dahil sa lahat. Lahat ay nag-ambag, pero ikaw ang pinakamaraming ginawa, diba? Ah, siya nga pala. Nasaan si Manager Ho? Kakalabas lang ni Manager Ho. Sa tingin ko, natatakot siyang masisi ni President Shen. Umalis siya dahil hindi niya kayang harapin ang kahit sino. Matagal na si Manager Ho sa kumpanya, pero wala siyang masyadong nagawa. Sa pagkakataong ito, muntik na niyang idulot ang malaking pinsala sa kumpanya. Hindi siya karapat-dapat sa kanyang posisyon. Mas mabuti pang si Jiang Chan ang maging manager. Sa pagkakataong ito, kinuha ni He Chuyu ang selyo ng kumpanya nang walang pahintulot, binaliwala ang patakaran ng kumpanya. Nagkamali ng malubha, hindi ito kayang tiisin ng kumpanya. Simula ngayon, aalisin ka na sa posisyon mong manager. Ipagbigay alam sa HR, maghanap ng angkop na kapalit. President Shen, sa pagkakataong ito, salamat kay Jiang Tian sa pagbabalik ng sitwasyon. Sa tingin ko, siya ay angkop na angkop sa posisyon ng manager. Oo, mahusay si Jiang Tian mag-organisa at mabilis siyang umangkop. Siya ay angkop sa lahat ng aspeto. Sayang ang talento niya sa pagiging janitor. Wala kaming tutol. Wala rin akong tutol. Ayos na. Ito. Hindi ito maaari. Hindi ko man lang maintindihan ang trabaho. Baka hindi ko kayanin. Pwede kang matuto. Ang mahalaga ay ang kakayahan mo. Nakita na ng lahat iyon. Kapag nagsimula ka na, tiyak na gagawa ka pa ng mas mahusay. Pero, Buwan ng sahod. $50,000. 50,000. Kung ayaw mo, kalimutan na. Gagawin ko. Mr. Shen, siguradong magsisikap ako. Hindi ko bibiguin ang lahat. Sige. Simulan ngayon. Binabati kita. Lahat ay nagtrabaho ng mabuti. Nanalo tayo sa paligsahan. Isasama ko ang lahat para magdiwang sa Tianxiang Renjian. Salamat, Mr. Shen. Kasalanan ng traffic. Si Mr. Shen at ang iba ay nasa pribadong silid na. Ah, Tian. kilala niyo ang isa't isa? Magkaibigan kami mula pagkabata. Nakapasok ako sa kumpanya ni Shen salamat sa rekomendasyon ni Tiancheng. Ah, pumasok ka muna. Tian, binabati kita sa iyong promotion. Ito ay regalo na inihanda ko para sa iyo. Malamang mahal ito. Hindi ko ito matatanggap. Mga hakaw lang ito, tanggapin mo. Huwag mong sabihin na ngayong manager ka. Akala mo ba security guard pa rin ako? Hindi. Sa puso ko, matagal ka ng parang kapatid sa akin. Paano kita hahamakin? Sige, tanggapin mo. Sige, pasok ka na. Huwag mong patagilan ng iba. Dapat sumama ka rin. Empleyado ka rin ng kumpanya. Kailangan kong bumalik para sa shift ko. Magdiwang tayo ng hiwalay mamaya. Sige na. Hindi ako lasing. Na-promote ako ngayon. Gusto ko pang uminom ng konti. Sige. Hindi ka lasing. Si Presidente Shen ay mapagbigay. Nag-book siya ng mga kwarto para sa lahat. Bumalik tayo at magpahinga muna. Magpahinga ka muna. Ako. Gusto ko pang uminom. Shen. Presidente Shen. Shen Jinshi. Ang ganda ng abs mo. Jiang Tian. Buwiset, gaano karami ang ininom ko kagabi? Shen Jinshi. Bakit siya? Anong nagawa ko? Paano ko nagawa? Shen Jinshi, pero may iba na siya sa puso. Paano ako naging tanga? At nasangkot muli sa kanya? Tagapamahala Jiang, paano kayo natulog kagabi? Nahimasmasan ako kagabi. Bumalik, hindi nagpahinga sa hotel. Bakit hindi ka dumiretso sa opisina? Kagabi, bago matapos ang party, hindi ba sinabi ni Secretary Fei na kailangan naming magtipon dito ngayon? Kailangan ko pa ring bumalik. Iulat na ligtas ako. Ang Heaven on Earth, talagang sulit ang reputasyon nitong 5-star. Pinakamaganda ang tulog ko kagabi. Sayang, at ang isang gabi ay katumbas ng buong sweldo ko sa isang buwan. Kung hindi, madalas akong pumunta roon para magsaya. Oo, si President Shen ang nag-book ng buong lugar ngayon. Kung hindi, wala tayong pagkakataong ma-enjoy ito. Si President Shen ay may kakayahan, guwapo, at bukas palad pa.
Ang babaeng makakapangasawa kay President Shen ay tiyak na napakasaya. Huwag kang magkaroon ng masamang intensyon. Ayaw ni President Shen sa mga taong nagpapakita ng sarili sa kanya. Kung malaman niya, ang matanggal sa trabaho ay pinakamababa pa. Sa malalang kaso, ma-blacklist sa buong lungsod. Oras na, kukunin ko si President Shen. Lahat, magtrabaho muna kayo. Hindi ko pa nakita yon. Si Jiang Tian ang nagsuot ng mga hikaw na yon. Ginoong Shen, kailangan mong pumunta sa isang buwang biyaheng negosyo sa ibang bansa. Dapat bang isama natin si Jiang Tian? Hindi na kailangan. Siya ay naging manager pa lang. Hayaan siyang masanay dito. Diretso sa ibang bansa. Manager Jiang, ang opisina ngayong buwan, kamusta ito? Sabi ni Ginoong Shen, kung hindi mo gusto ito, maaari ka naming ilipat sa iba. Hindi na kailangan. Labis akong nasisiyahan. Ang kailangang idagdag, na-set up ko na lahat kaninang umaga. Maaari ka nang bumalik sa trabaho. Sige, kung kailangan mo ng anumang bagay, tawagan mo lang ako. Bakit bigla akong nakaramdam ng pagkahilo? Mahigit isang buwan walang regla. Maaaring. Buntis na ba talaga ako? Kung susuriin ang oras, ito ay noong gabing nalasing tayo. Sandali. Kung malaman ni Shen Jinshi na nagdadalang tao ako sa kanya, mananatili pa ba siya? Pasok. Manager Jiang, bumalik na si Ginoong Shen mula sa kanyang biyaheng negosyo. Sinabi niya sa akin na dalhin ka sa kanya. Bakit mo ako kailangan, Mr. Shen? Hindi ba ako pwedeng tumawag sa iyo ng walang dahilan? Nakaayos ka na ba? Oh. Ginawa mo lahat ito sa isang umaga? Hindi ko akalain. Huwag ka lang tumayo diyan, maupo ka. Shen Jinshi, Ano yon? may tanong ako. Pangako sasagutin mo ako ng totoo. Si, Kung magkakaroon ka ng anak, ngunit hindi sa taong mahal mo, itatago mo ba ang bata? hindi. Ang anak ko ay dapat ipanganak lamang ng taong mahal ko. Paano kung, sa teorya, isang araw, ibang babae mabuntis ng anak mo, Mr. Shen, ano ang gagawin mo? Hindi darating ang araw na yon. Kung nangyari talaga, isang aksidente na ganoon, ang batang ito hindi kailanman isisilang. Hindi ba alam ko na sa simula pa lang na si Shen Jinshi ay hahayaan akong diborsyuhin ako at pakasalan si He Chuyue? Bakit ko iisipin na si Shen Jinshi ay itatago ang anak ko? Bakit biglang nagtanong? Wala yon. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Kung wala na iba, babalik na ako roon. Sa totoo lang, mayroon. Noong nakaraang buwan, lasing na lasing ako, hindi ko gaanong matandaan. Noong gabing iyon, sana hindi ako nakaabala sa'yo, di ba? Hindi ko maalala. Ang layo-layo mo sa akin ngayong buwan. May nangyari ba noong gabing iyon na nakasakit sa iyo? Talagang hindi mo naaalala. Mula sa gabi ng ating selebrasyon. Kaya wala siyang maalala. Sino ang kasama niya noong gabing iyon? Iyo ba ito? Hindi. Hanggat hindi ko inaamin, magiging ligtas ang sanggol. Pagkatapos ng selebrasyon noong nakaraang buwan, hindi ikaw ang nasa kwarto ko. Uminom ako ng sobra noong gabing iyon at umuwi na. May nangyari ba? Saan mo natagpuan ang hikaw na ito? Pinulot ko. Akala ko sa'yo iyon. Wala na itong saysay. Mauna ka na. Talagang wala siyang maalala. Nawalan ako ng isa. Sanggol, kapag hiwalay na tayo, dadalhin kita palayo rito. Mabubuhay tayo ng maganda, dalawa lang tayo. Mr. Shen, gusto niyo akong makita?
Noong gabi ng selebrasyon noong nakaraang buwan, may babaeng pumasok sa kwarto ko, hanapin mo siya. Sino? Kung alam ko, hindi na kita kailangang mag-imbestiga. Nagkaroon ka ng relasyon? Lasing ako at niloko. Sa loob ng isang buwan, hanapin ang babaeng iyon. Kung nagbabalak siya at biglang buntis, hindi iyon maaari. Babaliktarin ko ang bawat bato at makikita ko siya. Gawin mo ng maayos. Teka. Huwag mong ipaalam ito kay Jiang Tian. Ang mga sikreto ay hindi nananatiling nakatago. Malalaman din nila ito sa kalaunan. At kapag nalaman nila, tiyak na makakaapekto ito sa inyong relasyon. Una, alamin kung sino ang babaeng iyon at tuluyang alisin ang problema. Sasabihin ko sa kanya ng personal. Hindi na ako tagapamahala ng kumpanya. Bakit ka pa sama-sama sa akin? Madam, kahit wala ka na sa kumpanya, asawa ka pa rin ni Mr. Shen, ang amo ng kumpanya natin. Masaya akong mamasyal kasama ka. Ikaw, napakatapat at taos puso mo. Pumasok ako sa kumpanya para makasama si Jinshi. Plano ko na, bumalik sa buhay pampamilya. Matagal kang nasa ilalim ko. Ang posisyong tagapamahala, irerekomenda kita. At tiyak na makukuha mo ito. Pero sino ba ang mag-aakala? Na biglang lilito si Jiang Tian. Madam, pinapahalagahan mo ba talaga ako? Oo naman. Hindi ko lang inaasahan. Nagagamit si Jiang Tian ng mababang uri na taktika. Palagi niyang sinasaktan si Jinshi. Kung hindi, paano niya nakuha ang posisyong tagapamahala na dapat sa iyo? Maganda naman ang relasyon ninyo ni Mr. Shen, ang walang hiyang Jiang Tian, na iyan nakikialam sa pamilya ng iba. Kinasusuklaman ko ang mga ganyang tao. Madam, itong si Jiang Tian, papalayasin ko siya sa kumpanya. Kung aalis si Jiang Tian sa kumpanya, ipinapangako ko sa iyo ang posisyong tagapamahala. Hintayin mo lang ang magandang balita, madam. Hindi ko hahayaan na sirain niya ang pamilya mo kasama si Mr. Shen. Tagapamahala Jiang. Anong meron? Alam mo ba kung sino ang fiancé ni Shen? Hindi. Talaga? Pero sa nakikita ko, ang taong laging nasa paligid ni President Shen, nakabaligtaran ng kasarian, ay ikaw. Naalala ko rin sabi mo ang asawa mo ay may parehong pangalan kay President Shen. Sige, sabihin mo sa akin. Pangako, hindi ko sasabihin kahit kanino. Nagmamayabang lang ako. Ang inaalala ko lang ngayon ay trabaho. Ayokong mawala ng trabaho. Sige, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. May mga tao talaga hindi nagbabago ang ugali. Laging nagsasabi ng hindi, pero hindi makakadaan ng isang araw na hindi nanliligaw sa may asawa. Mangangati sila. Ako ba ang pinag-uusapan mo? Alam mo pala na ikaw ang pinag-uusapan ko, ha? Ano ang gusto mo? Hindi pa nga ganap na tubo ang mga ngipin mo at gusto mo ng kumagat na parang asong ulol. Kahit asong ulol ako, mas mabuti pa rin ako sa'yo. Walang hiya kang babae. Alam mong may kasintahan si President Shen at gusto mo pa ring walang hiyang sumampa sa kanyang kama? Tingnan mo kung ano ang halaga mo muna. Narinig ko na iniwan ka ng nobyo mo. Ano? Ngayon, nag-iisip ka ng sumampa ulit sa kama ni Shen. Ang lakas ng loob mo. Wala kang pakialam kung iniwan ako. Kung gayon, kung anong klase akong tao, wala rin sa iyong pakialam. Ikaw, probinsyano ka, galing sa nayon. Ikaw, probinsyano. Ako na ang amo mo ngayon. Ang pagmamaliit sa dati kong trabaho ay pagmamaliit sa sarili mo. Bakit sasaktan ang kalaban na 800? Para matalo ang sarili mo ng 1,000. Ikaw, Jiang Tian, ano naman kung naging tagapamahala ka? Ang puso ni President Shen ay para kay He Chuyue. Bagay na bagay sila. Wala iyon sa iyo. Hayaan mong bigyan kita ng payo. Ang mga taong masyadong makialam, maagang namamatay. Jiang Tian, sa tingin mo, ang pang-aakit sa mga lalaki at ang iyong maruruming gawain, walang nakakaalam? Maniwala ka man o hindi, ipapaalam ko sa buong kumpanya kung anong klaseng tao ka. Kasama ko siya. Mr. Shen, ang bagay na ito hindi tulad ng itsura nito. Si Jiang Tian, siya. Nagkakalat ng chismis at nagdudulot ng gulo, naninira ng mga kasamahan. Ikaw na mismo ang magpasa ng resignation mo. Mr. Shen,
Ayos ka lang? Ayos lang ako. Pumasok na ako ngayon. Pumunta ka sa opisina ko mamaya. Mr. Shen, pakibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bibigyan kita ng pagkakataon, mauna ka munang magtrabaho. Salamat, Ginoong Shen. Nakita mo ba ng malinaw? Oo, nakita ko. Ang hikaw na ibinigay mo sa akin ay eksaktong pareho. Agad na siyasatin ang babaeng ito ng lubusan. Opo, Ginoo. Sigurado ka ba na noong gabing iyon ang babaeng pumasok sa aking silid ay siya? Ang mga hikaw ay magkapareho. Dapat siya iyon. Maliban sa taong minamahal ko, hindi ko hahayaan ang sinuman na magdala ng aking anak. Nakipag-ugnayan ka na ba sa ospital? Oo, nakipag-ugnayan na. Kapag nagpakita ang pisikal na eksamen na siya ay buntis, asikasuhin mo ito agad. Sino? Ginoong Shen, walang tao sa labas. Ito ang file ni Jiang Tian. Narinig ba niya iyon? Ginoong Shen, ano ang dapat naming gawin? Huwag mag-alala, unahin muna natin ang negosyo. Kapag tapos na, aamin ako sa kanya ng personal. Ano bang may kagagawa ng konsensya mo? Bakit sobrang naguguluhan? Hindi ko talaga kayang tularan ka na walang hiya sa harap ng lahat. Ikaw, ano ba ang silbi ng pakikipag-usap sa tulad mo? Ang mga hikaw mong ito, Hindi mo pa sila nakita, di ba? Tinatawag itong luha ng sirena. Sa buong Jiangcheng, iisa lang ang ganyang hikaw. si Chan Cheng ay laging mapagbigay sa akin. Ang ibinibigay niya sa akin ay tiyak na totoo. Kaya ang kanyang mga hikaw ay tiyak na peke. Sa tingin mo ba na ang pagiging manager ay magpapabago sa tingin ni Presidente Shen sa iyo? Magkakaroon ka ng pagkakataon na umangat mula sa maya patungo sa ibon ng apoy. Hindi ba dapat mong mag-impake at umalis? Well, mabibigo ka. Si Presidente Shen hindi lang ako sinibak. Ngayon, ay pinapunta pa niya ako sa kanyang opisina sa pamamagitan ng isang utos. Si Presidente Shen ay tinatawag ka sa kanyang opisina. Oo, naiinggit? Sayang, wala itong kinalaman sa iyo. Ang mga hikaw ay magkapareho. Tiyak na siya iyon. Kapag ipinakita ng physical exam na siya ay buntis, kumilos ka agad sa kanya. Maaaring na si Shen Jinshi dahil si Chen Linlin ay nagsuot ng peking hikaw, naisip na si Chen Linlin ang babae mula sa gabing iyon. Ginoong Shen, gusto niyo po akong makita? Itong hikaw, naiwan mo sa kwarto ko. 11 ng Agosto, ang babae noong gabing iyon. Ikaw ba iyon? Ginoong Shen, itong hikaw ay tunay na mermaid tears. Tiyak na ang babaeng nakaisang gabi sa iyo ang nag-iwan nito. Ginoong Shen, tatanggalin niyo sana ako, pero nag-exception kayo at binigyan ako ng pagkakataon. At napakabait niyo sa akin. Dahil lang ba ito sa hikaw na ito? Lumapit ka para makita ko ng malinaw. Lumalabas, Ginoong Shen. Hindi niyo alam kung sino ang babaeng iyon. Nagdala ako ng pekang replika at napagkamalan niyo ito sa inyong estado, Ginoong Shen. Kahit kay Manager He, hindi niyo ako pananagutan. Tiyak na babayaran niyo ako ng malaking halaga. Ginoong Shen, sa akin talaga ang hikaw na ito. Noong gabing iyon, ang taong pumasok sa inyong silid ay ako rin. Talaga bang ikaw iyon? Ako iyon. Paano ka nangahas? Nangahas kang umakyat sa aking kama. Ipagbigay alam sa lahat, siya, blacklist siya sa buong lungsod. Ginoong Shen, ako. Hindi ako iyon, Ginoong Shen. Ang babaeng noong gabing iyon ay hindi ako. Teka, Talagang hindi ako iyon. Ang hikaw na iyan ay hindi sa akin. Nakasuot ako ng peke. Hindi sa akin iyon. At mayroon akong dalawa. Tingnan nyo. kasinungalingan, lahat ng kasinungalingan. Pumunta ka rito para dayain ako. Hindi namin kailangan ang mga taong ganito. Palayasin niyo siya. Huwag, Ginoong Shen. Pasensya na. Pasensya na. Hindi ko na uulitin. Ginoong Shen, may balita tungkol sa hikaw. Ako na ang bahala. Tian Cheng, ano ang ginagawa mo sa duty dito? Na-transfer ako dito. Mula ngayon, araw-araw ako'y darating at aalis, at makikita mo ako.
Ang galing! Tama, Tiancheng. Ang mga hikaw na ibinigay mo sa akin noon, siguradong mahal yon, di ba? Hindi naman ganoon kamahal. Nagsinungaling ka sa akin. Tiningnan ko ang opisyal na website. Ito ay isang natatanging custom piece. Ito ay katumbas ng iyong 2 buwan na sweldo. Masyadong mahal, tanggapin mo ito. Nakaipon ako ng pera sa mga nakaraang taon. Wala lang. Ibalik mo. Hindi madali ang kita mo. Kailangan mo pang sustentuhan ang pamilya mo at ang pag-aaral ng mga kapatid mo. Hindi ko kayang tanggapin ang ganoon kamahal na regalo. Ano ba tayo sa isa't isa? Huwag kang masyadong formal. Kung ibibigay ko sa'yo, tanggapin mo lang. Jiang Tian, Magandang umaga, Ji-Shen. Shen, ano ang ginagawa niyong dalawa? Ji-Shen. Binigyan ko siya ng isang pares. wala. Magkakilala ba kayo dati? Nakapasok ako sa Shen's Corporation. Salamat sa rekomendasyon ni Tiancheng. Jinshi. Ji-Shen. Si Tian at ako, lumaki kaming magkasama, magkasintahan kami noong bata. Tinatawag niya akong kuya. Tagapamahala Jiang, oras na ng pulong. Sige, Tiancheng, may libre ako sa'yo ng hapunan mamaya. Ano ang problema? Hindi ba tayo nagkasundo? Na magdistansya sa trabaho? Makita tayo ng lalaking may gusto sa'yo. Masama yun, di ba? Bakit mo nasabi yon? Ako at si Tiancheng hindi gaya ng iniisip mo. Ano sila? Binigyan ka niya ng regalo. Nagsiselos ka ba? Sabihin mo sa akin, ano ang relasyon ninyo? Kami ay lumaki na magkasama. Para na siyang pamilya sa akin. Itinuturing ko lang siyang kapatid. Talaga? Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Mayroon kang isang kababata na nanliligaw. Bakit hindi pwedeng magkaroon ako ng isang malapit na kapatid? Ano ang mayroon ako? Wala. Sana simula ngayon sa ibang mga lalaki, mag-ingat ka sa iyong mga hangganan. Nakikitang hawak niya ang kamay mo bilang asawa mo. Nagsiselos ako. Bakit ayaw ng brand ibigay ang impormasyon ng customer na bumili ng hikaw? Mukhang kailangan nating pumagitna si President Shen. Magandang umaga, Secretary Fei. Umaga. Teka, Secretary Fei. Ang iyong mga hakaw ay custom-made ng Defen brand? Ang mga hikaw na ito, talaga, mula sa Defend brand. Kilala mo ang brand na ito? Maghintay, Secretary Fei. Itong mga hakaw, Sila ay talaga mula sa Defend brand. alam mo ba ang brand na ito? Dati akong umorder ng isang pares mula sa brand na ito dahil sinigurado sa akin ng brand na iisa lang ang pares sa mundo. Natatangi, hindi ko inakala na ang brand na ito ay sisirain ang pangako nito. Tingnan mong mabuti. Pareho ba sila ng in-order mo? Ang mga dekora sayon sa mga hakaw ay idinagdag lahat sa aking kahilingan. Sila ang pares na in-order ko. Paano napunta ang mga hakaw sa kamay ni Secretary Fei? Para kanino mo in-order ang mga iyon? Jiang Tian. Naimbestigahan na. Ang mga hikaw na ito ay naiwan sa aking silid sa Tianxiang Renjian. Ganoon ba? Bakit ka nagsinungaling? At hindi umamin na ikaw ang nangyari noong gabing iyon. Lasing ako ng husto noong gabing iyon. Nakalimutan ko lahat, hindi ko maalala. Noong kinuha ko at tinanong kita na may isang hikaw lang. Bakit hindi ka umamin? Hindi ko isinuot ang mga hikaw na ibinigay sa akin ni Tiancheng. At ang mga hikaw na ito, nakita ko ang mga kasamahan ko na may suot na katulad. Kaya naisip ko na pareho sila ng estilo. Talaga? Shen Jinshi, ikaw at ako ay kasal. Kung may nangyari, hindi ba normal iyon? Bakit seryoso ka masyado? Dahil lang ba dito na gusto mong makipaghiwalay? Pagkatapos nating ikasal, napakalamig mo sa akin. Akala ko hinamak mo ako, kaya sinadya mong iwasan ang paksa. Ako, Jiang Tian, mag-asawa na tayo. Pero ayaw mong lumapit sa akin. Nasasaktan talaga ako. Shen Jinshi,
Kung hindi mo gusto si Hichiyue at hindi mo gustong ipalaglag ang anak ko, gaano kaganda yon? Mahal, Sige, oras ng trabaho na ngayon. Tigilan mo na. Gawin mo na ang trabaho mo. Mag-uusap tayo sa bahay. edi mag-uusap tayo mamayang gabi sa bahay. President Shen, nandito ako para magbigay ng dokumento kay tagapamahala Jiang. Nandito ako para magpalit ng tubig kay tagapamahala Jiang. Ano ang narinig mo? Hindi ko pa malinaw na narinig. Hindi, kararating lang din namin. Wala kaming narinig. President Shen, ang annual team building ng kumpanya, sa tingin mo ba dapat ito ay isaayos sa ibang bansa o lokal? Dalhin mo ang mga bagay na iyon kay Secretary Fei. Huwag mong hayaan na mangyari muli. Sige, President Shen. Kakapalit lang ng tubig, kaya hindi na kailangan mag-abala. Tagapamahala Jiang, hindi ba kayo nag-away ni President Shen? Nakita lang namin na hinila ka ni President Shen papasok sa opisina. Kung kailangan mo ng kahit ano sa amin, sabihin mo lang. Huwag kayong mag-assume ng kung ano-ano. Titigil na kami sa pag-assume. Aalis na ako. Song Yue, palagi kong nararamdaman na sa pagitan ni Pangulong Shen at ni tagapamahala Jiang, mayroong ilang sikreto. Bakit mo nasabi iyan? Isipin mo, sabi nila ang kasintahan ni President Shen ay si He Chu-yue, pero hindi kailanman siya naging malapit kay tagapamahala Jiang, gaya ng pagkakalapit niya kay He Chu-yue. Sa tingin mo ba ang lihim na asawa ni President Shen ay si Jiang Tian? Kung si Jiang Tian iyon, bakit hindi ito ipaalam sa publiko? Sa tingin ko sobra ka nang nag-iisip. Sige, balik tayo sa trabaho. Posible kaya na. Si Jiang Tian ang hindi pa nakikitang asawa ni Jinshi. Sa wakas, tapos na ang trabaho. Jiang Tian, May kailangan ka? ano ang relasyon mo kay Jinshi? Bakit hindi mo tanungin si Shen Jinshi? Tinatanong kita, karangalan mo iyan. Maganda ang relasyon namin ni Jinshi. Ayaw kong maapektuhan ang relasyon ko sa kanya. Ikaw ba ang babaeng pinakasalan niya? Sinabi niya sa iyo? Sabihin mo lang sa akin kung oo. Paano kung sabihin kung oo? Bastos. Hichiyue, huwag mong sobrahan. Wala ka talagang kahihiyan. Alam mo na ang puso ni Jinshi ay sa akin lang. Pero patuloy ka pa rin sama-sama sa kanya. Binibining He. Kahit anong relasyon ko kay Presidente Shen, hindi ako ang dapat mong hanapin. Ano ba talaga ang kailangan kong gawin para iwan mo si Jinshi? Ano? Legal pa kaming kasal. Kapag nakuha na namin ang divorce certificate, natural na magbibigay ako ng puwang para sa'yo. Teka. Mga dahilan lang yan, di ba? Sinusubukan mo ba na gamitin ang oras na ito para paibigin si Jinshi sa'yo? At pagkatapos ay gawin mong seguro na ikaw si Ginang. Shen, Jiang Tian. Talagang mapanlinlang ka, masama at salbaha. Lalaki lang yan. Hindi sapat para gawin akong walang hiya tulad mo. Ano? Nahuli ka sa akto at ngayon tatakas ka. Sasabihin ko sa'yo. Si Shen Jinshi ay akin. Siya lang ay akin. Walang makakakuha sa kanya. Sino ba ang kumukuha sa kanya sa'yo? Hulaan. Kapag nakita ka ni Jinshi na, tinulak ako. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Jiang Tian? Ayos ka lang? Jinshi, ang sakit. Kapit lang. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Gising ka na pala. Ano ang pakiramdam mo? Kamay ko. Bakit hindi ko maramdaman ang kamay ko? Ang kamay mo. Bali. Bali. Ang kamay ko, mula ngayon, hindi na ako kailanman makakatugtog ng piano. Hindi ba? Hindi makapagtugtog ng piano. Ano ang saysay ng mabuhay? Magiging maayos din yan. Pwedeng ikabit muli ang kamay. Kahit na may kabit muli. Hindi na ito katulad ng dati. Chuyue. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko ang pinakamahusay na orthopedic surgeon. Ang kamay mo. Ako'y magsasagawa ng buong responsibilidad. Jinshi, siya iyon.
Itinulak niya ako. Itinulak niya ako pababa ng hagdan. Ma'am, bahagya lang kitang hinipo. Hindi ka maaaring nahulog. Bahagya mo lang akong hinipo. Kaya sa tingin mo ako mismo ang nagtapon ng sarili ko, at pinaratangan kita sa sarili kong panganib. Si Jiang Tian ay hindi ganoong uri ng tao. Nakita mo ito ng sarili mong mga mata. Itinulak niya ako. Jinshi, kahit ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin siya. Jiang Tian, humingi ka ng tawad. Hindi ko talaga siya itinulak. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Bali ang braso niya. Ano ang kinalaman ko doon? Nagpapanggap siya para maawa ka. Gusto niyang Jiang Tian, maniwala ka sa gusto mo. Hindi ko siya itinulak. Ang paghingi ng tawad na ito ay hindi ko gagawin. Shen Jinshi, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan mag-isa. Masakit na masakit ang kamay ko. ang pagkakamali ni Jiang Tian, ako ang mananagot para sa kanya. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa kanya. Dahil sinabi mo iyan, makikinig ako sa iyo. Jiang Tian, ano ang mayroon ka para labanan ako? Gagawin ko. Hanggang sa huli. Alam na mahal niya si Hechui. Jiang Tian, para sa sanggol. Hindi ko kayang lumubog pa. Tatay, gusto ko nang umuwi. Oo, babalik ako bukas. Huli na. Saan ka pupunta? Mananatili ako sa labas. Galit ka. Tungkol sa nangyari ngayon. Kay Hichui, naayos ko na. Shen Jinshi, magdiborsyo na tayo. Bakit? Sa tingin mo ba kailangan pa nating panatilihin ang katawa-tawang kasal na ito? Jiang Tian, huwag kang maging mahirap. Shen Jinshi, mabuting tao ka. Pero sa tingin ko, parang tinik ang kawalan ng tiwala. Hindi ko kayang tanggapin ang ganitong uri ng kasal. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Ayokong maging pangit ang mga bagay. Ano ang problema kay Presidente Shen? Kunin mo ang footage ng kumpanya ngayong araw mula sa ibaba. Alamin kung paano si Hichui talagang nahulog sa hagdan. Siya. Presidente Shen, ito ang surveillance footage kahapon ng hapon. Kahit hindi na-capture ng footage ang buong larawan, pero sa anggulong ito, pagkatapos ng paulit-ulit na pagsusuri, natagpuan namin na talagang hindi itinulak ni Madam si Hichui. Nagkamali ako ng pagkakaintindi kay Jiang Tian. Ji Shen, sa totoo lang, obvious na si Hichui ay sadyang ginagawa ito para makuha ang iyong simpatya at pagmamahal at para itaboy ang iyong asawa sa proseso. Isang hakbang na 2 ibon sa isang bato. Paano ka nauto doon? Saan ka pupunta? Para humingi ng tawad kay Jiang Tian. Huwag kang pumunta. May pinapunta siyang nagdala nito. Isang card na may 200 at 80,000. Sabi niya para ito sa utang niya sa iyo. Bayad na. Mga papeles ng diborsyo. Nilagdaan na niya. Mga papeles ng diborsyo. Kakabalita lang sa akin. Pumunta na siya sa airport. Bakit hindi mo sinabi kanina? Itinaboy mo siya. Ngayon ka lang nagpanik, ha? Malayo pa tayo sa airport. Bakit ka tumitigil? Shen. Tingnan mo, 3:00 na ng umaga. Ni Sheku, umalis na ang flight ng asawa mo. Ang pagpunta sa airport ngayon ay isang pag-aaksaya ng oras. Alam mo ba kung saan siya pupunta? Hindi. Gayunpaman, Walang silbi. ano ngayon? Dahil wala na ang asawa mo, natatakot ako na hindi na siya babalik. Ipakalat ang balita. Tagapamahala Jiang, na-miss mo ang flight kagabi. Parang ayaw ng tadhana na umalis ka. Di wag ka nang umalis. Sobrang pagod ko kagabi, kaya nakatulog ako ng sobra. Kaya nireschedule ko ang flight sa ngayong gabi. Walang kinalaman yan sa tadhana. Sobrang pinaghirapan mo yung promotion na yan. Totoo bang magre-resign ka? Ano? Sa tingin mo, sa kakayahan ko, hindi na ako makakahanap ng magandang trabaho.
Hindi yun. Ayoko lang na makita kang umalis. Siguradong magkikita tayo kung may pagkakataon. Sige, dito ka na tumigil. Malapit na ang masasakyan ko. Tawagan mo ako pagdating mo sa bahay. Makipag-usap ka pa. Sige, malilate ka sa trabaho. Sige na. Mr. Shen, huwag kang mag-alala. Naisend ko na ang notice. Sigurado akong mahahanap natin ang asawa mo. Hindi ka nakatulog buong gabi. Baka dapat mag-day off ka. Hindi na kailangan. Magandang umaga, Mr. Shen. Song Yue, lagi kang nasa oras sa trabaho. Hindi ba laging nasa oras ka? Bakit sobrang huli ka ngayon? May flight si tagapamahala Jiang ngayon. Inihatid ko lang siya. Sino yung sinabi mong Ihatid si tagapamahala Jiang. Jiang, yan. kailan? Nasaan siya ngayon? Kanina lang. Nasa harap lang siya. Naghihintay sa bus stop. Malamang, hindi pa siya umaalis. Anong problema kay President Shen? Secretary Fei, hindi ka ba susunod? Kung susunod ako ngayon, maghahanap ako ng gulo. Tapos na tayo dito. Oras na para bumalik sa trabaho. Jiang Tian. Shen Jinshi, ano ginagawa mo? Saan ka pupunta? Wala ka bang trabaho? Uuwi ako sa probinsya. Nag-submit na ako ng resignation ko. Kung wala ang approval ko, invalid ang resignation mo. Binigay ko na sa iyo ang divorce papers. Hindi kita didiborsyuhin. Pero ikaw, Pupunta ka pa ba sa airport? Hindi, pwede ka nang pumunta. Sayang sa oras. hoy hindi. Shen Jinshi, Hindi ko pa inaprubahan ang resignation mo. Empleyado ka pa rin ng kumpanya. Pag-alis ng walang pahintulot, ayon sa mga tuntunin ng kontrata, kailangan mong magbayad ng malaking penalty. kabayaran? Hindi mo ba alam? Maliwanag na nakasaad sa kontrata na pinirmahan mo. Dahil sa iyong kasalukuyang pinansyal na sitwasyon, hindi mo kayang bayaran ang penalty. Ikaw, Kaya tara na. Bumalik ka na sa trabaho sa kumpanya. Ang annual team building ng kumpanya. Kailangan pa rin ang iyong pag-aayos. paano kung hindi napagtanto na si Shen Jinshi ay isang napakasamang tao? Hindi ba niya gustong hiwalayan ako agad at pakasalan ang kanyang mahal? Tagapamahala Jiang, alam ko na babalik ka. Pinapahalagahan ni President Shen ang talento. Paano kanya hahayaang umalis? Ibigay mo sa akin ang team building plan. Ang team building ay nakaplano na, nakatakda sa Makalawa. Handa na lahat? Oo, kailangan mo lang pumunta sa Makalawa. Sinabi ni President Shen na ikaw ang magplano. Sa totoo lang, ito ay dahilan lang para manatili ka rito. Ito ay isang resort. Hindi ko inaasahan na ang annual team building ay gaganapin dito. Nandito na lahat, tama? Ito ang mga room card. 2 tao bawat kwarto. Hatian nyo, ayon sa gusto nyo. Tagapamahala Jiang, share tayo ng kwarto. Kulang ang kwarto natin dito. Tagapamahala Jiang, ang iyong kwarto ay naayos sa ibang hotel. Bahagi ka ng management. Sorry sa abala. Walang problema. Sinabi ni President Shen. Lahat ay pwedeng kumain at uminom ayon sa gusto. Lahat ng gastos ay sagot ng kumpanya. Mabuhay si President Shen. Lahat, bumalik sa inyong mga kwarto at itago ang inyong mga gamit. Tagapamahala Jiang, sasamahan muna kita sa iyong kwarto. Pribadong lugar ito. Walang ibang pwedeng pumasok. Hindi mo kailangang mag-alala sa iba. Secretary Fei, Ma'am, dapat akong tawagin mong tagapamahala Jiang. pero asawa ka ni President Shen. Sa harap ng kumpanya at mga empleyado, okay lang. Pero sa pribado, ang tawag sa iyo ay, Ma'am, ay mas angkop. Nandito na tayo. Okay ka ba dito? Shen Jinshi, pag-usapan natin ang isang bagay. Ang mga simpleng bagay tulad ng tirahan ay si Secretary Fei ang bahala. Kung gusto mong magpalit ng kwarto, kailangan mong tanungin si Secretary Fei.
Marami siyang ginagawa, kaya malamang wala siyang oras para mag-ayos ulit. Kung ganon, hindi na ako magpapalit. Bakit parang malungkot ka? Hindi naman. Ang ganda-ganda talaga dito. Kung gusto mo, pwede kang manatili ng ilang araw pagkatapos ng team building. Hindi na kailangan. Sinabi ni Secretary Faye na may maliit na laro. Gusto mo bang pumunta? Hindi. Hindi ako interesado. Pupunta na ako para maglaro. Titingnan ko rin. Tagapamahala Jiang, hinihintay ka na namin? Nag-archery lang kami. Tapos na. Susunod na round. Nakapares. Kumakagat ng noodles mula sa magkabilang dulo. Kung aling team ang unang matapos ang panalo. Ang mga talo, kailangang pumutok ng lobo bilang parusa. President Shen. Sige, mauna na kayo. Jiang Tian, halika. Makipaglaro sa amin. Kailangan pa ni Manager Jiang ng kasama. Sino ang gustong maging kasama ni Manager Jiang? Gusto ba ng lahat na sumali din si President Shen sa laro? President Shen. Paano ba laruin? Nakapares. Bawat tao ay kakain mula sa magkabilang dulo ng mahabang noodles. Huwag itong kagatin ng putol hanggang sa maubos ito. Ang unang team na matapos, ang team na may pinakamabilis na oras, ang panalo. President Shen, kayo ni Manager Jiang, ang mauna. Handa. Go. G. Shen, pwede bang mag-post sa Moments para i-promote ang kumpanya? Hindi, bawal. Hindi naman ako magpo-post ng halik na litrato. Ano bang dapat katakutan? Ang saya ng mga laro noong team building. Okay, si G. Shen at si Tagapamahala Jiang ay umabot ng 20 segundo. Susunod na grupo, maghanda na. Bakit ka lumabas? Ikaw na magsabi. Ano ang ginagawa mo kanina? Asawa kita. May problema ba kung hahalikan ko ang asawa ko? Ikaw. Namumula ka. Hindi. Saan ka pupunta? Titingin lang sa hot springs. Gusto kong maligo mamayang gabi. Huwag mo akong sundan. Jiang Tian, binayaran ko na ang halaga ng isang kamay para palayasin ka. Hindi ko inakala na para sa yaman at karangyaan. Hindi ka aalis kahit itaboy ka. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kung maging walang awa ako. Miss He. Zhang Xin, ano ang ginagawa mo rito? Miss He. Mahigit 20 taon na akong driver ng pamilya ninyo. Masipag at maingat, masigasig at tapat. Tama na. Nagnakaw ka sa pamilya ko para magsugal. Nasibak ka na. Ano pa ang gusto mo? Miss He, alam kong mali ako. Pakiusap, alang-alang sa mga nakaraang taon. Pahiramin mo na lang ako ng pera. Pangako, babayaran kita. Bibigyan kita ng pera. At hindi mo na kailangang bayaran. Pero kailangan kong gawin mo ang isang bagay. Miss He, ano ang kailangan ninyo? Sabihin lang ninyo. Maaari kitang bigyan ng pera. At hindi mo na kailangang ibalik sa akin. Pero kailangan kong gawin mo ang isang bagay. Miss, kahit anong kailangan mo, sabihin mo lang. Gusto ko. Nasirain si Jiang Tian. Gawin siyang kaiyahiya para mapilitan siyang hiwalayan si Shen Jinshi. Anong ibig mong sabihin sa kahiyahiya? Lalaki ka, kailangan mo pa bang sabihin ko sa iyo? Gusto ko lang na si Shen Jinshi, masaksihan, na kayo'y may relasyon. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng halaga para sa natitira mong buhay upang mabuhay ng komportable. Salamat, Miss. Magdadala ako ng magandang balita. Jinshi. Kapag nakita mo ang magulong personal na buhay ni Jiang Tian, sigurado akong hihiwalayan mo siya. Tagapamahala Jiang. Talaga bang ayaw mong sumama ako sa iyo sa hot spring? Nakapagbabad ka na. Hindi na kailangan samahan ako. At sanay na akong mag-isa. Mahaba ang araw na ito. Magpahinga ka na. Sige, tawagan mo ako kung may kailangan ka.
Sino ka? Anong gusto mo? Wala naman. May tanong lang ako sa iyo. Kailangan mong sagutin ng matapat. Kung hindi ka magiging tapat, hindi ka aalis sa pintuan na ito ngayon. Anong gusto mong itanong? Ikaw ba ang babaeng Shen Jinshi ay pinakasalan? Bakit mo ito tinatanong? Oo o hindi na lang. Bakit mo ito tinatanong? Sumagot ka lang ng oo o hindi. Kaaway ba siya ni Shen Jinshi? Hindi. Tinawag kang asawa ni Shen Jinshi at nagsisinungaling ka pa? Ikaw. Mr. Shen, naayos na ang proyekto. Ang plano para sa susunod na buwan ay ipinadala na sa iyong email. Ang gabi na. Hindi pa ba bumabalik si Jiang Tian? Mr. Shen, hindi ba ito mga gamit ni tagapamahala Jiang? Paano ito nahulog dito? Sigurado ka ba? Ang mga gamit mo at ni tagapamahala Jiang, ako mismo ang nag-ayos ng lahat. Talagang walang pagkakamali. Nako. Ipaalam sa hotel. Puwersahang buksan ang lahat ng kwarto agad. Hanapin si Jiang Tian. Opo, Ginoo. Dahil alam mo na ako ay asawa ni Shen Jinshi, paano mo ako nagawang tratuhin ng ganito? Hindi ka ba natatakot na masaktan ang pamilya Shen? Wala na akong natitira. Ano bang mahalaga kung masaktan ko sila o hindi? Sino ang nag-utos sa iyo na magtanong? Si He Chuiyue ba? Hindi ko inaasahan na matalino ka. Pero sayang, Ano ang gagawin mo? Bitawan mo ako. Tulong. Tulong. hindi mo alam ang makabubuti sa iyo. Wala kang alam kung ano ang mabuti para sa iyo. Nahanap mo yan. Jiang Tian. Jiang Tian. Magtawag ng doktor. Kumusta ang sanggol ko? Sanggol? Buntis ka? Hindi siya buntis. Bumili ako ng pregnancy test. Nagpakita ito ng 2 linya. Hindi ka nag-take ng pangalawang test, di ba? Minsan kung expired na, hindi ito sapat na accurate. Sinuri ko ito ng ilang beses. Tiyak na hindi ka buntis. Mayroon ka lang maliliit na pinsala. Magpahinga ka lang at gagaling ka. Salamat, doktor. Inilihim ko ito ng matagal para sa wala. Puro maling alarma lang pala. Bakit mo ito itatago? Hindi ko gusto na malaman mo na plano kong ipalaglag ito. Sobrang matutuwa sana ako kung buntis ka. Paano ko hahayaang ipalaglag mo ito? Madali para sa iyo sabihin. Masakit pa ba? Sa halip na tanungin kung masakit sa akin, dapat mong puntahan at tanungin si He Chuiyue kung bakit siya galit sa akin. Ano ang kinalaman ni He Chuiyue dito? Ipinagtatanggol mo pa rin siya. Inamin mismo ng lalaking iyon. Yung lalaki? Si He Chuiyue ang nagpadala sa kanya para guluhin ka. Bakit hindi mo tanungin muna si He Chuiyue? Bakit niya ako tinatarget ng ganito? Ano ang kinalaman ni He Chuiyue dito? Pinoprotektahan mo pa rin siya. Umamin ang lalaking iyon. Ang lalaking iyon ay pinadala ni He Chuiyue para guluhin ka. Nagpapanggap ka pa rin, ha? Mr. Shen, inusisa ko siya. Ang lalaking iyon ay driver ng pamilya He. Umamin siya na si He Chuiyue ang nagpadala sa kanya para sirain ang misis. Ngayon naniniwala ka na ba sa akin? Hindi ko binabastos ang iyong syota. Kailan pa naging ang aking syota? Hindi ba si He Chuiyue ay palaging iyong syota? Misis, ang syota ni Mr. Shen ay ikaw palagi. Ako. Ang aking syota ay palagi kang ikaw, hindi si He Chuiyue. Matapos mong iligtas si Mr. Shen mula sa aksidente sa kotse 3 taon na ang nakaraan. Lahat ng mga taon na ito, tuwing sasabihin niya sa mga tagalabas na may syota siya, ikaw ang ibig niyang sabihin. Nagkamali ako ng paghusga sa iyo. Natutuwa akong naayos ang hindi pagkakaintindihan. Ngunit upang maiwasan itong mangyari muli, sa palagay ko, dapat kayong magpubliko. Sa team building event ngayong taon, kapag matapos ito sa 1 linggo, magkakaroon ng seremonya ng pagsasara. Maaari nating samantalahin ang pagkakataong iyon upang ipahayag ang iyong pagkakakilanlan. Okay lang sa akin iyon. Huwag mag-alala, ang ginawa ni He Chuiyue sa iyo, hindi ko hahayaang makalusot, ipapasok ko rin siya sa team building. Ngunit kailangan kitang makipagsabayan. Totoo ba yan? Hiwalay na sina Jinshi at Jiang Tian. Totoo. Nakita ni Shen Jinshi na magkasama kami ni Jiang Tian. Noong gabing iyon, pinagawa niya ang mga papeles ng diborsyo at pinirmahan niya si Jiang Tian. Ngayon si Jiang Tian pinalayas na sa Jiangcheng. Magaling. Kunin mo ang perang ito at lumayo ka. Huwag ka nang bumalik. Nakuha mo. Maaari kang magtiwala.
Lahat ba ay gaya ng usapan? Sinabi mo sa kanya? Oo, wala ni isang dagdag na salita. Naniwala siya lahat. Ito ang card na ibinigay niya sa akin. Ganyan dapat. Dahil aktibo kang nagbabago, pwedeng maging maluwag ako sa iyo. Pwede ka nang umalis. Jinshi, bakit ka nasa bahay ko? Kamusta ang kamay mo? Bakit ka umalis ng ospital nang walang sabi? Tapos na lahat, kailangan ko nang magpahinga. Nainis ako sa ospital, kaya umuwi ako. Buti naman at okay ka. Pasensya na. Sa pinagdaanan mo, Sinabi mong gagawin mo ang responsibilidad mo. Kaya ano ang plano mo para ayusin ito? ngayong pagbisita ko sa iyo, iyan ang dahilan ko. Ang taunang team building ng kumpanya ay gaganapin sa Wang Yue Villa. 2 taon ka nang nagtatrabaho sa Shens. Nandoon ka rin noong nakaraang 2 taon. Sumama ka ulit ngayong taon. Siguraduhin mong sumama ka. Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Ang taunang kumpanya aktibidad ng team building ay ginaganap sa Wang Yue Villa. Nagtatrabaho ka na sa Shens sa loob ng 2 taon. Nandoon ka rin noong nakaraang 2 taon. Pumunta ka rin ngayong taon. Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Anong sorpresa? Sa lahat ng mga taon na ito, ang iyong nararamdaman para sa akin, hindi ako bulad. Sa panahong ito, napagtanto ko na malaki ang kahulugan mo sa akin. Kaya naisip ko, sa team building na ito, ako'y magpo-propose sa iyo. Jinshi, seryoso ka ba? Kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? Magkita tayo bukas ng gabi. Magpahinga ka. Maging nasa magandang kondisyon para sa team building. Huwag kang mag-alala. Magbibihis ako ng sobrang ganda. Seryoso ka ba? Sinabi ba ni Mr. Shen na magpo-propose siya ngayon? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Totoo pala. Si Mr. Shen ay lihim na kasal nang matagal na. Sa wakas, ay ihahayag na niya ang pagkakakilanlan ng kanyang asawa. Jinshi, nandito ka na. Ang sorpresang meron ako para sa iyo. Ito ba ang proposal? Sino ito? Jian Tian, Hindi ko inakala. Si Jiang Tian, na laging simple, kapag siya ay nag-ayos, ay talagang napakaganda. Hindi ko inakala na si tagapamahala Jiang, bukod sa pagtugtog ng mga classical instrument, ay marunong ding tumugtog ng violin at napakaganda ng tunog. Hindi ba umalis si Jiang Tian sa Jiangcheng? lahat sa magandang araw na ito. Gusto kong magbahagi ng ilang personal na balita. May isang mahalagang tao na gusto kong ipakilala sa inyong lahat. Hindi ko alam kung bakit. Nandito ka na naman. Pero, kahit naaga mo ang spotlight, ano naman? Ang tanging magiging sentro ng atensyon ay ako. Hayaan ninyong ipakilala ko ang lahat. Sa aking asawa, Jiang Tian. Kamusta sa inyong lahat? Tagapamahala Jiang, kaya ikaw pala ay lihim na asawa ni Presidente Shen. Tingnan mo, sinabi ko sa iyo, si Presidente Shen at tagapamahala Jiang may espesyal na relasyon. Tama ako. Pasensya na sa inyong lahat. Ayaw naming gawing malaking bagay. Kaya, inilihim namin ito. Nagpakasal ka ba talaga kay Presidente Shen? Oo, kasal kami. Shen Jinshi, hindi mo ba hiniwalayan si Jiang Tian? Bakit ako makikipaghiwalay? Dahil sa kanya. Dahil umupa ka ng mga tao para mang-api sa akin. At nakita ni Shen Jinshi iyon, tama? Paano mo nalaman? Dahil nabigo ka. Jinshi,
Noong sinabi mong magpo-propose ka kahapon, niloko mo akong pumunta dito para sa layunin. Kung hindi ko sinabi iyon, paano ka darating? Maniwala ka sa akin. Wala akong ginawa niyan. Siya mismo ang nag-entablado ng lahat. Tama na. Talaga bang akala mo maitatago mo ang pag-upa ng taong sasaktan ang asawa ko? Hindi ako makapaniwala na ganon si Hee Chu-yue. Nasa presinto na si Zhang Xing ngayon. Ang sinabi mo sa kanya. At ang transaksyon, may ebidensya kami. Tawagin natin siya para harapin ka. Kaya pala si Zhang Xing, naging napakadali sa pagkakataong ito. Sa wakas inamin mo na ang iyong masasamang gawa. Inaamin ko na bulag ako sa pagkahumaling. Ngunit Jinshi, totoo ang pagmamahal ko sa iyo. Sinabi ko na, tingin ko lang sa iyo ay parang kapatid. Ang minahal ko lagi ay si Jiang Tian, hindi ikaw. Marami na akong ginawa para sa iyo. At si Jiang Tian ay isang probinsyana mula sa kanayunan. Wala siya kumpara sa akin sa estado o pinagmulan. Ano ang meron siya na karapat-dapat sa pagmamahal mo? Pagkakakilanlan, background ng pamilya, kapanganakan. Sa aking paningin, walang mataas o mababa. Ang gusto ko ay siya bilang isang tao. Sa aking paningin, ang kanyang mga pagkukulang ay ang lahat ng katangian na nagpapabilis ng tibok ng puso ko at hindi ko mapigilan. Jiang Tian, bakit ikaw ay napakaswerte? Ikaw lang, ano ang ginawa mo para makuha ang mga bagay na hindi ko kailanman makukuha sa buong buhay ko? He Chuyue. Talaga namang matigas ang ulo mo. Hey Chu-yue, bibigyan sana kita ng pagkakataon. Dahil sa tagal ng ating pagkakaibigan. Pero wala kang pagsisisi, kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging mahigpit. Ano ang gagawin mo? Ipahayag ito, simula ngayon, ang Shen Corporation ay opisyal na nagdeklara ng digmaan sa He Corporation. Putulin ang lahat ng kooperasyon. Huwag, huwag. Shen Jinshi, hindi mo to magagawa. Dalhin siya palayo. Hindi, mali ako. Shen Jinshi. Hihingi ako ng tawad kay Jiang Tian. Pakiusap huwag mong gawin ito. Pasensya na sa personal na bagay na nagdulot ng eksena sa harap ng lahat. Lahat ay may 2 araw na pahinga. Magpahinga kayo ng mabuti. Salamat, Presidente Presidente Shen. Shen. Kung may gusto kayong pasalamatan, pasalamatan ninyo ang asawa ng presidente. Si Pangulong Shen at si tagapamahalang Jiang ay perpektong magkapareha. Hindi pa kami nagbibigay ng aming pagbati. Bawiin natin. Binabati namin, Pangulong Shen at tagapamahalang Jiang, maligayang kasal. Binabati namin, Pangulong Shen at tagapamahalang Jiang. Pangulong Shen at tagapamahalang Jiang. Maligayang kasal. Salamat sa inyong lahat. Nakapag-book na ako ng bangkete, ang aking asawa, at ako ay nag-aanyaya sa lahat sa isang piging.